Dismayado si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging tugon ng pamahalaan sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Kaya naman, inatasad niya sina Presidential Assistant Michael Dino at Vice President at HUD Secretary Leni Robredo na pabilisin ang pagbibigay ng pabahay sa mga biktima ng naturang bagyo. Si George Bandola, Magulat Live. George! The weather will be favorable for your outdoor activities tomorrow until Friday. Just don't forget your umbrella to protect you from the sun and possible thunderstorms in the afternoon or evening. Don't go away, astronomy news coming up after nangyari sa Holy Cross Memorial Cemetery sa bahagi ng Barangay Basper sa Tacloban City. Bitbit ng Pangulong Duterte ang panibagong pag-asa at panibagong mga pangako na dapat na ibigay ng pamahalaan para sa ating mga kababayang na unang sinalanta ng mapaminsalang bagyo. Inatasan niya particularly itong si Secretary Mike Dino na Presidential Assistant for Visayas na siyang maging head ng coordinating agency at para mangulit sa mga government agencies na dapat na gumawa sa lalong madaling panahon ng mga nararapat tulad ng pabahay, ng patubig at ng mga mahalagang serbisyo para sa ating mga kababayang na unang naapektuhan ng nasabing bagyo. Narito ang pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte. I came 3 years ago when this incident happened. And I was sad. Ngayon, sinabi ko sa kanila sa truck, hindi ako galit. Do not be offended. But pagtanong ko, 3 years after, ilang tao pa lang ang nakatira sa mga bunk houses or the relief houses that are provided by government. I am not satisfied. As a matter of fact, it's BS to me. 3 years, wala pa'y nakabalhin kaayo. Ano ba naman? I'd like to ask the Presidential Assistant for the Visayas to Mike Dino. I'll put him in charge. Kaya nga presidential assistant siya, Mike. Magawa ka ng bahay dyan ka tumira. But, you oversee I want this thing completed. I will be back. Babalik ako. Ano tayo ngayon? October, November. I'll be back December. Mike, gusto ko na sa harap nila, gusto ko, by December, gusto ko makalipat na lahat. Ayon nga sa Pangulong Duterte, disappointed ito sa nagawa ng pamahalaan noon kung kaya't personal siyang humingi ng paumanhin sa mga Taclobanons at sa lahat ng mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Hindi rin kasi may kakaila na halos 10% lamang o 2,000 pa lamang ang mga nabibigyan ng permanenteng pabahay, gayong 250,000 ang naunang na-identify ng Nooy Task Force na ginawa ng nakarang administrasyon para sa mabigyan sana ng mga permanenteng pabahay. Pero nadaanan din namin ng aking cameraman na si Manny Mansilla, marami pa rin ang ating mga kababayang nandoon sa mga temporary shelter na dapat sana'y matagal na silang naililipat. Biruin po ninyo, 3 taon, pero hanggang sa ngayon ay nagtitiis pa rin sila ng kawalan ng maayos na tubig, ng maayos na kuryente, ng maayos na hanap buhay, at lalong-lalo na yung kapakanan ng mga bata na kung paano sila nakakapag-aral, at nakakapag-aral din naman pero doon sa mga masisikip at maiinit na mga makeshift classroom na naipatayo sana ng matagal na at maging permanente na sana sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pag-aatas dito kay Secretary Mike Dino, inatasan din niya itong si Housing Char, Vice President Leni Robredo, na pangunahan din ang mabilis na pagsasaayos ng pabahay sa ating mga kababayang naging biktima nga ng bagyong Yolanda. Sa likuran ko po ngayon, mga kaibigan, ako po'y nandito ngayon dito sa rotonda ng Barangay San Jose sa Tacloban City. Ito pong Barangay San Jose na isa sa may pinakamaraming naging biktima ng nakaraang bagyong Yolanda. Dito rin po may maraming natagpuang naianod o mga patay dahil doon sa nasabing bagyo 3 taon na nakakaraan. Sa mga oras ito dito sa rotonda, ginagawa ang isang banal na misa bilang pag-alala pa rin
at paggunita sa mga sinawing palad ng nasabing bagyo. Kasama ko po si Manny Mancilla, ako po si George Bandola para sa PTV News mula rito sa Tacloban City. Maraming salamat, George Bandola.